Indigo's POV. The past 3 months had evolved into a series of chaotic pranks and retaliations, with each of us trying to outdo the other. I rushed through everything, showered, dressed, all in record time. When I stepped outside, it was still kind of dark, but I was too frazzled to care. I checked my watch and it still showed 9 a.m., so I kept pushing. But when I started the car, the dashboard flashed 2 a.m. That's when I realized it wasn't my phone that had gone off, it was hers. Same lang kasi ang model ng phone namin kaya hindi ko na alam na sa kanya pala ang nag-alarm. At sinadyang gawin ito para pagtripan ako at asarin. Hindi ito sumusuko. Halata na gusto niya akong punuin. Parang ang ginawa niya ng full-time job ang pambubisit sa akin. Bawat maliit na kalokohan ay isang kalkuladong galaw sa laro nito. Sinusubukan ito ang aking pasensya. Tinutulak ako sa aking mga limitasyon at hindi ko na kailangang itanong kung bakit. Sa kaibuturan ko, alam ko ang diskarte ni Fiang. She wanted me to crack, to get fed up enough to initiate a divorce. Pero kung inaakala nitong bibigay ako, nagkakamali siya. Indigo Castagna Azuma, Pro Max, 1 TB, fully paid to. Hinding-hindi niya ako mapapasuko at ngayon, oras na ulit ng pagganti ko sa kanya. Nakapagpalipas na ako na ilang araw na hindi gumaganti sa mga ginawa nito sa akin dahil gusto kong isipin ni Fiang na nakalimot na ako sa mga kalokohan nito. Habang nasa kusina si Fiang at naghahanda ng apunan, wala tong kamalay-malay na kanina pa'y nakaset up na doon na maliit na speaker sa ilalim ng dining table at sa ilang parte ng kusina. Then, using my phone, I programmed it to play random creepy whispers pero hindi agad-agad. Nakadepende rin sa akin kung kailan ko yun ipa-play. Ilang sandali pa, tinungo ko ng dining at naabutan ko nun si Fiang. Naglalagay ng kanin sa bowl na siyang ihahain nito sa mesa. Kalmado lang ako at hindi mo na umupo sa pwesto ko. Nanatili ako nakasandal sa pader, sa doorway ng dining room at kunwari, abala sa pagbabasa ng news sa phone ko. Anong dinner natin, senyorita? Tanong ko na mapansin kong nabaling to sa akin ng tingin. Sweet and sour fish. Maglagay ka ng plato sa mesa at huwag mong iasa sa akin lahat. Dagdag pa nito ng may pagtataray. Bago ko sumunod sa inuutos nito, pinlay ko na yung creepy sounds ng babaeng umiiyak. I made sure it wasn't too loud, just faint enough that it would be heard right away, unless there was complete silence. At para hindi nito agad-agad marinig, I intentionally clinked the utensils on my plate, making just enough noise to mask the eerie sound. Nung pareho na kaming nakaupo sa mesa magkaharap, nilibang-libang ko pa rin siya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol kay Patrick at Fatima, kahit alam ko naman kung nasa ng dalawa. May school tour sila at parehong pinasama ni Fiang. Sadya kong nilakasan ang boses ko sa pagsasalita para di niya muna marinig ang speaker. Ilang sandali pa tumahimik na ako at nagkunwari na nag-scoop ng kanin at ulam para kumain. Habang ginagawa ko yun, napansin ko na tigilan si Fiang. Nagbali ng tingin sa paligid at tila may hinahanap. Napangisi ako sa isip, sigurado narinig na nito yung tunog, but I had to play it cool para kunwari ito lang nakakarinig noon. Ilang segundo pang lumipas bago to lumingon sa akin. Habang salubong ang mga kilay. Narinig mo ba yon? Ang alin? Nagkunwaring inosente kong tanong habang nakatingin dito. May babaeng, wala ka bang naririnig? Umiling ako sabay tayo sa upuan ko. Wala. Tsaka ako tinungo ang fridge para kumuha ng malamig na maiinom. Habang nakatalikod ako sa kanya, sinamantala ko ang pagkakataong umiti ng bahagya dahil nabakas ko ang takot sa mukha nito. Pero sakto, pagharap kong muli sa mesa, ay mas mabilis na pagtayo ni Fiang sa upuan nito habang sumisigaw. Tumakbo to papunta sa akin at tumalon. Niyakap ni Fiang ang binti nito sa aking bewang habang ang mukhang nakadikit sa aking balikan. May babaeng umiiyak. Nanginginig ang boses ni Fiang at hindi ko matukoy kung gusto kong humagalpak ng tawa o maawa dito dahil sa sobrang takot nito. Sumobra ba ang ginawa ko? Fiang, I exhaled in defeat. Hindi yun totoo, that was a prank. Agad nitong inangat ang mukhang nakadikit sa gilid ng balikat ko. Sa lubong ang kilay niya akong tiningnan pero hindi pa to bumaba. Mula sa pagkakabuhat ko sa kanya, ano? Natatarantang tanong nito. Huwag kang matakot, speaker lang naman yun eh. Paninigurado ako pa rito. Saglit kaming nagtitigan at tulad ng inaakala kong hinahon ni Fiang, nalagay nito ang kanyang mukha sa balikat ko at pagkatapos, aray!
Agad ko siyang binitiwan at ibinaba habang nakahawak ako sa bahagi ng aking balikat kung saan niya ako kinagat. Bakit mo ako kinagat? Are you a vampire or something? Dapat lang sa'yo yan. Inirapan niya ako at saka tinalikuran. Pero dahil sa sakit ng pagkagat ni Fiang sa balikat ko, di ko na napigilan ang sarili ko at mabilis tong sinundan. Inigit ko ang braso ni Fiang at hinila siya sa katawan ko. Nang maiharap ko na siya sa akin, agad akong yumuko para gumante. Tinarget ko rin ang gilid ng balikat nito, pero imbes kagat ang gawin, matinding paghigop ang ginawa ko na alam kong mag-iiwan ng marka. Indigo! Hinampas niya ako sa likuran, pilit itinutulak, pero hindi ito makawala sa akin dahil nakalingkis ang isang kamay ko sa bewang nito at ang isa na may nakasabunot sa buhok nito, holding her in place so she couldn't escape. Matapos ko makabawi, mabilis kong nilipat ang labi ko sa labi nito at yun naman ang hinagkan ko. Narinig ko siyang nagpakawala na mahinang sigaw dahil sa ginagawa ko, ngunit hindi nagtagal na wala ang pagtutol nito. Imbes na itulak niya ako, madiin itong tinanggap ang paghagkan ko. Inigpitan ko ang kapit sa bewang niya at inangat siya para buhatin. Nag-automatic ang lumingkis sa mga binti niya sa bewang ko at di ako nagdalawang isip pumakbang palapit sa pader para doon ilapat ang likod niya. The feel of her against me heightened everything, especially when I realized she was still in the same dress she wore to the office earlier. It made things easier. Inapura ko ang ibaba ang boxer shorts ko para pakawalan si Longlong na kanina pa gising na gising. Nabuhay kasi ang katawang lupa ko sa mabango nitong amoy. In one fluid movement, kaagad kong tinanggal ang undies nito. Tinulak ko siya na malakas. Ang malamyos na tunog na kumakawala sa labi ni Fiang nagdulot sa akin ng pagkabigla habang ako'y nagsimulang kumilos. Bawat tulak ng malalim at walang humpay, tumutugma sa mabigat na ritmo ng aming mga paghinga hanggang sa sabay naming naabot ang sukdulan. Sa kabilang banda, di maalis ang itis sa labi ko ngayon habang nagmamaneho patungo sa restaurant kung saan kami makikita ni Fiang. Dinner date. Ito ang nagaya kaya ang ngiti ko abot langit. Yes, you heard it right. Niyaya ko sa isang dinner date ng dragon kong asawa. Niyaya niya ako through phone call. Sunday kasi ngayon at naiwan ako sa bahay habang si Fiang lumabas dahil inimbita siya ng isa sa mga kaibigan nito dahil birthday daw ng anak nito. Then, later in the afternoon, she called me. Tinanong niya ako kung may lakad ba ako bandang 7:00 ng gabi at kung wala, inimbitahan niya ako na sa labas kami maghapunan. Syempre, hindi na ako nagpa-hard to get. Pumayag naman ako kaagad kasi let's be real. Di naman araw-araw na isang tulad ni Fiang. Ang mabangis na dragon ay laging sweet at niyaya akong lumabas. Ang sabi niya pa sa akin, sa restaurant na raw kami magkita dahil doon na to dediretso. Pagdating ko sa restaurant, wala pa si Fiang. Nang nakaupo na ako sa table na nakareserve para sa amin, agad kong kinuha sa bulsa ng pants ko ang phone ko. Nagpadalang message dito para sabihin kakarating ko lang. No reply. Naisip ko baka nagmamaneho si Fiang at ayoko nang abalahin siya, kaya tahimik ako naghintay. Makalipas ang 15 minutos na hindi pa to dumarating, di na ako nakatiis at naisipan ko siyang tawagan. Pero ang dragon hindi sumasagot. Binabaan pa ako ng telepono. Napahagat labi ako sa inis. Na mag-attempt muli sana akong tawagan siya, isang maganda, sexy at mukhang mahinhin na babae ang lumapit sa table ko. Nakasuot ng dress na hapit sa katawan niya na nagpalitaw sa maganda nitong kurba. Ulala! Hi! Nakangiting bati nito sa akin. Inikom ko ang bibig na bahagyang nakaawang sa pagkatulala. Mabilis tumayo sa upuan para magka-level kami. Hi! Nautal kong sagot. For a brief moment, nalimutan ko nandito pala ako ngayong gabi at naghihintay kay Fiang. Kanina pa kasi kita napansin dito eh. Mukhang di ka rin sinipot ng kadate mo? Anito sa akin. So, hindi to sinipot ng date nito. Anong klaseng nilalang ang tatanggihan ng ganito kagandang babae? If I were to compare her to Fiang and be completely honest, this woman is more attractive and definitely sexier. Gayon pa man. If I were to compare her to Fiang and be completely honest, this woman is more attractive and definitely sexier. Gayon pa man, Fiang has her own unique charm. Kakaiba rin ang ganda ni Fiang, may kani-kaniya silang ganda. Siguro lamang lang ang babaeng to dahil sobra nitong bright tingnan. Because of her smiling face, unlike Fiang who's always stone-faced. Cold at lagi nakasimangot o nakataas ang kilay. What the? Bakit ko ba iniisip si Fiang kung may isang magandang babae na nakatayo sa harapan ko? Gusto mo samahan kita?
Saktong tanong ng babae nang biglang tumunog ang cellphone ko. I quickly checked my screen. Fiang had messaged me. She said she couldn't make it tonight because her friend didn't want her to leave just yet. Dahil may ibang kaibigan pa raw silang dumating at nagkaya ang uminom. Kagad ako nag-reply dito. Enjoy your night, my dragon. Nang maibalik ko ng phone sa bulsa, nakangiti ito para binilingan ng magandang babae sa harapan. I'm really sorry. Inangat ko ang kamay ko kung saan nakasuot ang wedding ring ko para bigyan to ng idea. Pero hindi magugustuhan ng asawa ko kapag nalaman niya na nakipag-date ako sa iba dahil hindi lang siya makakarating ngayong gabi. Better luck next life. Nakangiti at proud kong sagot sa babae sabay hakbang papalayo palabas sa restaurant. Matindi akong tinatamaan ng tukso, lalo na kapag may nakatayong ganito kaganda at kasexy sa harapan ko. Aaminin ko na dadala ako but I remember what Dad always told me about connecting my wife. Respecting her, nakaharap man o hindi. That's the line I won't cross dahil bukod sa payo ni Dad, I promise Fiang fidelity. Pagdating ko sa bahay, tutungo sana ko sa elevator nang marinig ko, buhay ang TV sa living room. Narito na ba si Fiang? Akala ko ba gagabihin to ng uwi? Hi, Kuya Indigo? Nabaling agad ang tingin ko kay Fatima nang marinig ang boses nito. She was coming from the kitchen, carrying a tray of food and walking back to the living room. Oh, nakauwi ka na? Tanong ko. Nasaan si Patrick? Kagagaling lang nila sa tour at sa pagkakaalam ko, ngayon daw ang kanilang pagdating. Ngunit tahimik ang bahay at hindi ko pa naramdaman ang presensya ng aking asawa. Ako pa lang nakauwi, Indigo. Si Kuya Patrick bukas pa dahil dumiretso siyang sumama sa barkada niya na naka-apartment malapit sa school. Doon man daw no siya mag-overnight para malapit lang. He said he's too tired to travel any further. Paliwanag pa nito now sitting on the sofa and arranging her food on the center table. Nga pala, kumain ka na ba? Saglit niya akong binaligan. Bumuntong hininga ako at naupo sa karap nitong sofa. Di pa nga eh. Niyaya nga ako ng ate mo dinner date kaso mas inunan yung mga kaibigan niya. Kaibigan? Kunot nung nag-angat ng tingin si Fatima. Sinong kaibigan? As far as I know, wala naman tong malapit na kaibigan si Ate Fiang. I mean, meron tong mga kaibigan mula sa kolehiyo. Ngunit hindi na sila ganon kalapit. Saka, di naman si Ate Fiang yung tipong tumatambay o sumasama nga sa mga social gatherings kasama nila. She used to make excuses whenever they invited her, saying they were all fake and that she wasn't that close to them. Natigilan ako at napaisip dahil sa mga salitang binitawan ni Fatima. Was this just another one of Fiang's tricks? Isang paraan para lokohin ako. The more I thought about it, the more it made sense. Paano nga kaya kung di nito talaga kasama mga kaibigan? Paano kung plinano itong ayayin ako makipag-date para ipain sa akin ng babae kanina? It wasn't far-fetched. Kung pumayag ako sa gusto ng babae kanina, madaling paikutin ni Fiang sitwasyon. Akusahan ako ng pandaraya at ito ang perpektong bitag at muntik na ako mahulog dito. Di ko akalaing aabot na si Fiang sa puntong yon. Bumuntong hininga ako. Sa tagal kong nag-iisip, hindi ko na malayan. Tumayo si Fatima sa upuan nito para pumunta sa kusina. At pagbalik nito, may dala na siyang isa pang plato, kutsara at tinidor. Sabayin mo na lang kung kumain, Kuya Indigo. Nilapag niyon sa harap ko at siya mismo naglagay ng pagkain na para sa akin. Habang ginagawa nito yon, humingi ito ng pasensya sa ginawa ng ate niya. Alam mo minsan, ako nahihiya sa ginagawa ni Ate Fiang sa'yo eh. Nung pinarang ka niya ng ilang beses, kinausap ko siya noon. I told her that if she will not stop, you might get fed up and kick us out of here. Kaso wala. Matibay talaga bungo niya ni Ate Fiang. She didn't listen to me. Di ko nga alam kung bakit yan ginagawa sa'yo eh. Kung ako may asawa tulad mo, gwapo, mabait, elegante, mayaman, I would be on my best behavior. Wala akong gagawin para masira ang relasyon natin o magdulot ng away. Higit sa lahat, akong bahala sa'yo. Bakit hindi napunta kay Fiang ganitong mindset ng kapatid niya? Thanks, Fatima ha. Sinabihan mo akong gwapo. May allowance ka sa akin bukas. I gave her a playful wink before grabbing the food she placed on my plate, which made her chuckle softly. Simpleng tuna gisado at may itlog ang niluto nito pero mukhang masarap. Ewan baka gutom lang din ako. Try mo lagyan ng ketchup, mas masarap. Inabot niya sa akin ng bote ng ketchup at pansin ko nga, nilalagyan nito ng konting ketchup ang ulam niya bago dalhin sa bibig. Curious, I decided to try it too and she watched me intently as I took my first bite with the ketchup. Masarap nga. Tumango ako habang umunguya.
Pero di ko naiwasang matigilan ang iangat ni Fatima ang kamay nito para pahirin ang gilid ng labi ko. May lumagpas na ketchup, tipid nitong sabi. Naparunok ako, di pa rin makakilos dahil sa ginawa ni Fatima. It did something to me. There was something so intimate about it and I found myself, no, damn. Naparunok ako at bahagya akong iniling ang mukha para lisin sa isip ang ginawa ni Fatima. Hindi ko yun dapat bigyan ng kahit anumang kahulugan. She is Fiang's little sister.